eskwelahan ang ating pinutahan para hamunin sa napakainit na talakayang pangkabataan. Yeah, at syempre ngayong linggo, dumalaw ang Schoolmates Barkada dito sa Rizal High School! Oh yeah, napakadami! Punong-puno tayo! Punong-puno. Kaya naman, break time muna tayo sa mga lessons sa eskwelahan at pag-usapan natin ang mga issue ng ating bayan. Nako, dito nyo lang po mapapanood yan sa Coolest Classroom Tambayan! Kaya siguraduhin, walang absent dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Pasig City kung saan matatagpuan ang Rizal High School. Alam nyo ba, sa pag-ikot-ikot ko dito sa Rizal High School, may nalaman ako na na-declare pala noong 1993 ang Rizal High School ng Guinness Book of World Record lang naman na pinakamalaking secondary school sa buong mundo. Biruin nyo nun. Kilala bilang Pasig Secondary School, ito ang kauna-unahang secondary school sa buong Rizal at ito ay na-establish mula pa noong October 1, 1902 at mayroon lamang ito noong 45 enrollees. Nang simulang suportahan ng Rizal Provincial Government ang eskwelahan, napalitan ng pangalan nito bilang Rizal High School taong 1940. And obviously, ang Rizal High School ay named after our national hero, Dr. Jose Rizal. At syempre, meron silang mga pinagmamalaki na estudyante na nakagraduate din ng Rizal High School, katulad ng former Senate President Neptali Gonzales Sr. and former Senate President Jovito Salonga. At pagdating naman sa arts, si Maestro Lucio San Pedro, napakaganda ng musika niyan, di ba? At syempre ang aking idolo, pagdating sa pagpinta, si Carlos Botong Francisco at marami pang iba. Dahil sa patuloy ng paglaki ng populasyon ng Rizal High School, nagkaroon ito ng iba't ibang annex. Narito ang iba't ibang annex ng Rizal High School, ang Manggahan, Rosario, Pinagbuhatan, Kapitolyo, at Sagad. Patuloy ngang lumaki ang populasyon sa Rizal High School at alam nyo ba na noong taong 2000 at 2001 ay umabot na ng 16,000 ang populasyon ng mga estudyante dito sa Rizal High School at habang lumilipas sa mga taon ay patuloy pa itong lumalaki. Alam nyo guys, patuloy na nagbibigay ng libre at quality education ang Rizal High School. Kaya naman sigurado na ako na handang-handa na sila para sa mainit na diskusyon. Di ba guys? Siyempre, basta Rizal yan, palaban. Ah, talaga ba? We're proud to be a Rizalian. Rizal? Pwede ba ako maging Rizalian din? Siyempre naman. Ayoko kasi balik high school yun eh. Alright, mga ka-schoolmates, nandito tayo ngayon sa campus grounds ng Rizal High School na kung saan naman nakikita natin, no? Chillax at chillax style dahil nandito lang tayo sa under Ilalim the ng tree. puno. Oo, chillax at chillax. At alam nyo ba guys na ang pinagmamalaki ng Rizal High School ay ang populasyon, ang dami ng populasyon ng kanilang mga estudyante pero hindi lang yan ang kanilang maipagmamalaki dahil ang galing, ang talento, ang good quality education ay maipagmamalaki din ng mga estudyante dito sa Rizal High School. Tama yan, Mix. And ramdam na ramdam natin ang pag-welcome sa atin at ng buong Schoolmates Barkada dito sa Rizal High School. At ayan guys, mukhang ready na sila sumali sa ating talakayan mamaya. Kaya naman mainit na topic na pagdedebatihan tonight. Panoorin natin to. Aling Esa, bago ka mag-serve, meron kang yung suka. Suka! Gabing-gabi na. Bukas ka na bumalik. Bibili lang ko suka, nagluluto kami makalmusal ko pang baon ko bukas. May dollar ako. Sige, wait lang ha. Wait Mukhang lang ha. pera. Wait lang. Saka pabili din ng siopaw. Saka langis kay donut. Hoy, bata! Sino ka? Barangay tanod ako.
Guwapong Barangay Tanod. Wala naman nakasulat na gwapo! Yun ang isa sa tita. Pero bakit andito ka pa rin? Hindi ba alam na 10 oras na ng gabi? Pag lagpas ang alas 10 ng gabi, bawal na pakalat-kalat ang mga bata sa lansangan. Ano naman? Kaya huhulihin kita dahil bawal na yan. Sagot ka pa ng gobyerno. Di yun ba to? Subukan sa tatay ko! Ay, hindi, huhulihin kita. Ano ba naman? Ano nangyayari dito? Kasi nga, ako yung guwapong Barangay Tanod. Wala Nahuhulihin naman itong bata na nakasulat to. na gwapo! Kaya nga, pero pinapos nga lang sa tita, pero hulihin kita Barangay bata to. Tanod lang yan! O sige, bata! Huhulihin kita! Gwapong bata! Wala rin. Aligesa, huhulihin ko na itong batang to. Dahil pa, bawal yan. may curfew na ngayon. Pwede. May curfew na ngayon, Hindi mo na Aligesa. pwede gawin yan. Bakit? Wala naman sa batas yan. Tsaka may rights siya. Poging Barangay Tanod! Bawal pa din ba ako? Bawal na. Ano ba? Huwag niyo kagulayan! Bawal yan, ginagawa ninyo. Kaya huhuling kita, bata. Wala kang magagawa, Aligesa. Mabuti pa, tumabi ka dyan, Aligesa. Huhuling kita, bata dyan. Hoy! Sandali lang! Sandali lang! Pag-usapan na lang natin yan sa schoolmates. Dapat bang ipatupad na dito sa Pilipinas ang curfew? Hindi, huhulihin pa rin kita. So ayan guys, napaka-timing ang topic natin for this week. Pabor ba kayo na i-abolish ang curfew? Alam mo, Hesa, nahahati ang opinyon ng ating mga kababayan. Dahil yung iba nga ay nagsasampa pa ng TRO para itigil o pahintuin muna Yes. ang curfew dito sa Pilipinas. Yes, so pakilala natin ang unang grupo natin. Yes. Sila ang naniniwala na or pabor na tuluyang itigil ang curfew. Let us all welcome Trisha, Jen, and Elaine. Kami po ay agree sa abolishment of the new curfew law because first of all, curfew is very unconstitutional. Marami siyang mga nilalabag na rights natin bilang mga kabataan. For example po, yung Juvenile Justice Welfare Act of 2006 na nagsasaad na hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon sa mga batas na ipinapatupad sa gitna ng mga adulto at ng mga bata. At yun po ay naaapakan din ng curfew dahil sa atin lang siya gumagana. For example po, isipin nyo na yung government ninyo ay nagpapatupad ng batas para sa kabutihan natin at sila mismo yung nagtumatapak doon. So, ang curfew for us is very unjust, unfair, and very repressive, lalo na sa mga kabataan katulad natin. Okay, so narinig na natin ang side nila. Ito naman, ang gustong ipagpatuloy ang curfew dito sa Pilipinas. Andito sina Irish, si Bien at si Jade. We are here today to defend our stand against the abolishment of curfew, which in other words mean that curfew is beneficial for us living people, particularly juvenile for today's generation. So for the previous years, alam naman natin yung Pilipinas, nagsasuffer sila sa mataas na crime rates. Katunayan noong 2009, merong naitala ang Philippine Statistics Authority na merong 502,665 na crime rates. At nung lumobo pa ito ng 2014 na nagtala ng 1,161,188. So, 'di ba? Kailangan natin yung i-stop. And on May 9, 2015, the almost 16,601,977 or 41.5% of the registered voters in the Philippines cried for change as they voted for our newly elected President Rodrigo Duterte, with whom we believe share the same belief that this country needs to be imposed, that this country needs change. So, masasabi natin yon na kailangan talaga natin ng change. Alam nyo, Miko and Hesa, hindi lang kayo dyan na may pakialam sa ating issue for today. Aba, kasama ko ngayon ang makukulit at energetic na mga estudyante ng Rizal High School!
Ayun, at syempre gusto ko rin magpasalamat sa ating mga netizens na nakikisali sa ating talakayan tuwing linggo ng gabi. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Sa aming pagbabalik, magsisimula na ang mainit na talakayan dito lamang sa Schoolmates! Yeah!